Pre, napabiglang liko kayo ah. Ayun oh, highway patrol, yari tayo. Dapat tahimik lang tayo, ganyan lang. Yan. Boss, anong problema? Ayun, sabi ko na nga ba, natanggal yung busina. Ito yung mga parts ng Hi-Ace natin. Kapag talagang sasakyan ang sineset-up natin, no, yung mga parts niya, ang lalaki, no? Ito yung bago niyang hood, headlights and taillights, chrome door handle, chrome plate holder, LED headlamp, floor matting, at yung iba in-install na sa Hi-Ace. Ito naman yung stock exhaust, at nagpalit na rin tayo ng tambucho, pero temporary lang yung tambuchong nilagay ko. At mukhang meron ng bagong sasakyan yung mga motor natin, lalong lalo na kapag nag long ride tayo, gamit natin ang sniper, no? So hindi mo na bibili ng ADB 160 kasi naalala ko meron nga pala akong sniper na ABS version, so goods to pang long ride. Hindi siya masyado mababa, may safety feature siya, pagkatapos less maintenance. Medyo maulan ang panahon ngayong December, so magdadala tayo ng kapote. Dami nagtatanong kung ano yung kapote ko, no? Bright kasi, tapos ang dali niyang dalhin. So yung kapote ko na yan, libre yan dun sa binili kong padded jacket na Ixon. Sa ngayon yung Aerox natin nandun sa L300, hindi ko pa naibaba kasi kapag kayo set up po sa shop, mabilisan na lang, so hindi ko na kailangan isang pa ulit, kaya hindi ko muna binaba. Ngayon gagamitin ko Z1. Yung ZH2, ang dami nagre-request na gamitin ko ulit. Kailangan ko lang magpalit ng bagong gulong kasi sobrang nipis na ng front tire niya eh. Tsaka pag ganyan na yung shape ng gulong. Nagtitinda ng mga fireworks dito pa talaga sa kanto namin, nakakatukso eh, no? Sarap bumili ng fountain yan eh. Kahit di na yung mga pumuputok, pailaw lang pwede na, di ba? Daan muna ako sa shop ko, ipapalubricate ko lang yung kadena. Nawalan na ako ng stock sa bahay eh. Dito meron. Ito yung shop ko, nagse-service center ako dito, mostly mga pang scooter, CVT cleaning. Hi par, kuha lang ako ng chain maintenance kit kasi ilang araw na rin hindi na i-spray yung kadena ko eh. Extreme 1 chain lube, importante to kasi expose sa dumi yung kadena natin. Okay, all goods. Dalhin ko na kaya, no? Para iuwi ko sa bahay. Sige, dalhin ko na. O diba, ready to roll. Whoop! May kasalubong. Hindi nga pala ako nakapag-upload last week kasi tinatapos ko yung project natin sa van. So ngayon, yun ang pupuntahan natin para ma-update ko kayo sa status ng sasakyan kasi almost 1 week pa lang yata siya sa akin. And then hindi ko pa talaga siya nagamit pang personal. Puro setup yung ginawa ko sa kanya eh. Sa ngayon, nasa North Caloocan yung aking Hi-Ace dahil tinatapos nila yung pag-i-install ng captain seat, 2 piraso. At sa ngayon, nailagay na nila yung wooden flooring with vinyl para malinis tignan ang ating sahig. Gusto ko puntahan ngayon para may pakita ko sa inyo yung update. At lagi akong nag-update sa FB lang eh. So gusto ko i-update yung mga nanonood sa akin sa YouTube kasi hindi naman lahat naka-Facebook, no? Pinasok. Sige, tuloy mo na. Nakapasok ka le. Oh. Galaw na na. So marami na tayong na-install sa ating Hi-Ace. Yung mga importante na ilagay na lowered na rin natin, palit tambucho at remap. Pinili ko talaga yun para sa mga motor natin eh. Uy, yung Jimny na 5 doors oh, mas mahaba siya ng konti eh, no? Ha? Doon na lang, saan kayo pupunta? Diretso kayo? Dito ako eh. Napabiglang ligo sila dahil sa sticker eh. Dapat diretso daw sila. Ayun oh, biglang ligo sila eh.
Hindi ko pa na-prepare yung sticker ko eh, na dapat ilalagay ko sa bulsa ng pantalon. Kaya lang hindi ko naman expect may makakakilala ka agad eh. Ayun oh, naka-plastic pa. Dapat nakatanggal ka agad to eh. Boss, kayong dalawa, thank you ah. Lagay ko na nga dito para pre, napabiglang liko kayo ah. Ingat ha, salamat. Ay, meron pa. Dapat naka-prepare talaga yung sticker eh. Ilan kayo doon? Tatlo. Kayong tatlo sir oh. Ayan oh. Ayan oh. Oh, salamat. Saan ang biyahe nyo? Saan biyahe? Ah, dito lang. Okay. Sige, sige na. Sige, bye bye. Malupit yung mga followers natin eh, no? Ayun no, highway patrol, yari tayo. Dapat tahimik lang tayo, ganyan lang. Yeah. Alright. Ayun o, 5 piso car wash oh. Nandito tayo sa napakadelikadong part ng NLEX. Ang daming nai-involve ng aksidente dito kasi ewan ko, hindi ko alam kung anong meron dito. Bakit kaya laging may, alam mo yung bundulan, yung bumper to bumper. Nako, dito pa ako inabutan ng ulan. Wala namang lay-by area dito yung makakapagkapote. Nako po. Nasa kabila yung lay-by area. Ito yung bagong kalsada ng expressway doon sa mahabang tulay nila. Ngayon mukhang i-renovate yung kabila, kaya nag-construct sila ng bagong tulay dito sa gitna. Okay, commercial break muna. Sakto may mga nakapark dito eh. Dito na ako magkakapote. Hindi ko pa na-check yung windy.com eh. Sa mga nagtatanong nga pala, yung pag-check ng weather, check nyo yung windy.com bago kayo mag-travel, especially kung malayo yung biyahe ninyo. Dapat napo-forecast mo rin yung weather. Mali, dapat pala tinanggal ko muna yung gloves bago isuot to, no? Dapat pala naka-hazard tayo, yeah. Ano yung problema nung case mo? Nag-overheat yata or na-low? Ay, hindi. Kung overheat eh, naka-hazard eh. Kung low-bat yan, hindi mag-hazard yan. Bad trip kung kailan malapit na siya sa toll gate, no? Hazard pa rin tayo, na di tayo sa gilid eh. Tanungin nga natin, nangyari. Hindi naman natin siya mahihila, nakamotor lang tayo. Boss, anong problema? Walang, pinapalamig ko lang. Ah, okay. Sige. Buti na lang, malapit ka na lang. Okay lang. Ingat po, ingat. Ingat po, ingat. Ingat po kayo. Sige po. Ayun, buti na lang. Mas cute pa rin yung 3 doors na jeepney eh, no? Ang ganda pa nung kulay niya, kake. Alright, pasok tayo dito sa May Kawayan. At from May Kawayan exit ng NLEX is sobrang lapit na lang, no? Mga nasa 20 kilometers something lang yun. Ang search ko lang is LD's Upholstery, bandang Kamarin, malapit sa Kai Mall. At 3 beses na akong pabalik-balik sa kanila. Nakuha ko nang na-memorize yung papunta. Dito may konting blue na yung langit eh, no? Mukhang dapat ko nang tanggalin yung kapote ko. So sinners ko nga pala yung LD's Upholstery from here. Nasa bungad pa ako ng May Kawayan toll gate. So 12 kilometers lang pala, no? Grabe, lapit. Dahil hindi na tayo nag high speed sa expressway, no? Maramdaman natin yung init dahil yung kapote wala namang pasingawan yan. Ayun lang, ang daming potholes dito. Eh di pa naman na-remedyohan yung kumakatok sa suspension ko, no? Dinala ko sa Jeep G, wala rin. Hindi rin nila na-adjust. Sa AB Moto sana, kaso hindi magkatapat yung schedule namin. Dapat kasi naka-scheduled ka bago ka pumunta doon dahil marami silang customer, no? Tapos yun, no, puro putol-putol yung kalsada. Tignan mo yan, no? Oo, yan. Kaya kawawa yung mga naka-lowered dito eh. Kailangan ko lang talaga matapos yung high ace. Kasi yun yung personal car ko eh. Medyo dumadami yung mga customer ko sa shop ng mga nagpapa-maintenance. Lalo na bakasyon, marami silang time para magpaayos ng motor. Kaya kulang yung 2 mekaniko ko. Napapangiti sila, bakit kaya? Ito kaya kasalanan ko. Ayan o, medyo mahirap talagang mo-overtake eh oh. Okay talaga ni Ziwan, ang dami napapangiti oh.
Isa ito sa bala kong puntahan eh. Di ba mayroong simbahan yan na bahay pare? Ay, ganda ng hood nito oh. Yun ang malupit. Uy, naka-muffler. Ay, may clutch siya. Ayun, namatay. Namatay yung motor niya. Sorry. Mukhang nalundot ng binombahan niya. Eto na, papasok tayo sa parang, hindi, actually village nga siya. O yan o, Richmond Village. Yun ang malawak o. Buti pwede pumasok doon o. Parang rancho siya o. Ayan na po ang traffic. Nagpapadagdag sa traffic ang lubak. 3.6 na lang no. Di pa ako kumain eh. Malamang dito na ako kakain. Maraming kainan dito eh. Sigurado yun. Maraming tao eh. Ito oh, budaluhan pa oh. Tsaka kambingan. Oh, sarap. Mamaya ka sa akin. Babalik ako dyan. Papakita ko lang sa iyo yung sasakyan. Kasi pag inintay ko, baka abutin ng gabi. Gagabihin din yung vlog natin. Tingnan mo, ang luwag dito. Para tayo nasa UP Diliman. Sakto, puti yung Pasio, puti rin yung Aerox natin. Gusto kong baguhin yung kulay ng Sniper, kaya lang nakakapanginay yung stock fairings na. Dito nagkakaubusan na ng oras. At mo hindi pa makakatawid dito. Wala na, na-traffic na ako. Ano, overtake lang tayo para makauna doon kasi kakaliwa ko dun eh. Natatraffic yung mga dumidiretso. Eh tayo, papasok sa kaliwa. Makakalusot tayo dyan. Pero dahan-dahan lang pag overtake ko yun ng ganito sa traffic. Baka may bigla lumabas na tao. Ito yung mga ganyang senaryo oh. Lalo na to, pedestrian to. Pag nakatama ka dyan, naku po. Ayan oh, sige po. Yan, priority yung mga pedestrian. Ganoon. Ayun, dito tayo. Ligo tayo dito. Up. 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 Wait lang. Papadali natin yung ambulansya. Baka biglang umatras yung ayos. May ipit ako dito eh. Yan, labas tayo. Ito na pala yung Kai Mall. Alright, ito na yung pinakamatrapik sa lahat. Bagay, may stoplight dito. Kaya ganon. Ayun lang, ang delikado. May bakal sa kalsado. Buti, kompleto yung mga traffic enforcer dito no. So yun na yung sasakyan ko. Nakikita ko na oh. Ano na kaya ang ginagawa? Tapos na kaya? Kumusta? Kumusta? Gagawin din. Ginagawa pa pala. Ngayon pakita ko yung loob sa inyo. Ngayon na-lowered na. Ayan yung flooring natin. Ito yung engine bay. At upuan na lang. Ito yung tornilyo. Bango. Amoy bago pa rin. Buti na lang hindi nang amoy rugby. Ayan, sinilyado nila yung bawat gilid. Nadumayan lang yun. At ito yung binil na pangbahay. So ang maganda dyan kapag ano ba, may nasirang isa, pwede mong palitan isa lang. Alright, matatapos na to. Upuan na lang ha. So ito-drive na lang ni Romeo pabalik sa bahay. Okay, so tutuloy na ako. Ayoko kasing abutan ng gabi. Ano yan, bilyar? Maliit nun ha. Thank you ha. Siya yung anak na may-ari eh. Thank you po. Bye bye. Ba, magaling yung jeep ha. Hindi nila inaharangan yung kanto. Galing. Ayun, sigit-sigit na gusto ko sa motor. Nakita ko kasi yung bulaluhan kanina. Gusto kong kumain doon, grabe. Ayan, bumaba na yung pasero. Sobrang traffic kasi. Ayun o, tagal na ng Yakult na yan o. Meron pa pala nagtitinda ng ganyan. Ito yung traffic kanina, grabe, bugbog na tong highways na to.
Kahit low-tech lang siya, no, na-upgrade naman. Ang pinaka-importante kasi dyan, yung makina, maganda, malakas, matibay, practical, ganon. Ayun yung kambing. Bukas na kaya sila? May kumakain na. Let's go, kambing. Ay, di, bulalo na lang pala. Bulalo, daming ulam. May bulalo pa po. Regular lang po. Dine-in po. Mahirap palang lumabas dito, dami sasakyan. Pero at least busog, di ba? Pagbigyan nyo na ako. Thank you. Doon nga pala sa mga gustong ma-update sa ating binibuild na Hi-Ace, visit lang kayo dun sa aking Facebook at dun lang talaga tayo nag-upload about dyan dahil hindi naman siya about sa motor. Maliban lang kung meron tayong special na pupuntahan gamit ng van o di kaya naman dala natin yung motor sakay sa van tapos ibababa natin, ganun. Kasi yung plano ko, dahil mababa lang yung van, madaling isampa yung motor. At napansin ko, mas marami yung community ng Hi-Ace kumpara sa lahat ng mga sasakyan na nagkaroon ako. Halimbawa, yung Hilux, yung Raptor. Kasi di ba pinangahanap buhay din nila yung Hi-Ace. Pwedeng UV, pwedeng school, service, pwedeng pampiyesa, pwedeng pang show. Kaya ang daming meron. Tapos ang lakas ng makina ng Hi-Ace 3.0 kasi. Naka-muffler din, oh. Mukhang di bawal yung muffler dito. Nice. Wow. Delikado yung bangal sa gitna, nakakatumba yan. Park muna ako dito, check ko lang yung motor ko. Ayun, sabi ko na nga ba, natanggal yung busina. Kaya pala pag bumusina, parang stuck. Ayan, buti hindi nalaglag. Hella horn pa naman to. Ayun lang, nagasgas yung fender ko, no. Pero okay lang yan, sa likod lang naman eh. Sayang walang PPF to, no. Ito lang yung naka PPF eh. Anyhow, dito ka na lang. Buti chinek ko. Uy, nabangga to. Okay, so naisip ko, bago ko tapusin yung vlog, ipapakita ko sa inyo yung result at hintayin ko si Romeo makarating sa bahay para may idea naman kayo after na may lagay yung captain seat. So after nating mag outro, meron tayong PS kumbaga sa sulat, no? Pahabol sulat. Dito pahabol video. Mag outro lang ako. Hindi pwedeng walang outro eh. Kailangan may rev eh, diba? Alright guys, report fit. Alright, sa bahay na. Ito na yung Hi-Ace natin, nakabalik na siya sa bahay. At pakita ko muna yung mga binago sa labas. Unahin natin sa headlight niya. Nagpalit tayo ng LED na bulb, pati yung park light. Nagpa-install tayo ng kulay yellow na auxiliary light, LED rin. Bagong grill na chrome. Side mirror na pang Grandia Tourer. Window visor. Bagong mags and tire. Tapos pina-lowered lang natin siya. 3 fingers yung gap. Medyo mataas pa rin siya, hindi siya sobrang lowered. Sa loob naman, yung mga handle lang pinalitan natin. Yung cambio. Tapos sinabitan natin ng chokdi para kunyari Thailand concept. Bagong seat cover, kulay black. Yung door sidings natin, bago din. Naka-power window na tayo. At doon naman sa driver side, yung controls para sa side mirror natin. Natutupi din yan. Dito naman sa likod, ito na yung wooden flooring natin. Ay, ang ganda, parang sa bahay lang eh, no? Ito yung Staria captain seat, naka-install na. At maganda yung pagkakalagay kasi fit siya, oh. Naglagay tayo ng engine bay cover, may cup holder, and USB charger. Ito naman yung hook para sa isasakay nating motor. Nakaabang na. And then, all stock na. Tapos naka-central lock na rin yung mga pintuan niya. Pinarimap na natin siya. Yung tambucho niya, nandito sa side. Naka-side exit siya. Kaya dito sa likod, wala nang
kitang tambucho dyan. Naisip kong i-side exit kasi lowered siya, di ba? So kapag naglagay tayo ng muffler tip sa likod, baka sumayad kasi. So yan, ang update sa ating Hi-Ace. Marami pa tayong isasalpak sa kanya dahil ito pa yung mga pyesa niya, oh. May floor matting pa tayo dito. Ito unahin ko ilagay. Pagkatapos, ipapa-repaint na natin yung mga bumpers niya para naka-body color siya. So yun, sa susunod, i-update ko ulit kayo. Happy New Year po sa lahat. Sorry, medyo na-delay lang sa upload dahil sobrang busy natin dito sa sasakyan kasi gusto kong ginagamit yung sasakyan ko na modified na talaga base sa gusto ko. Alright, maraming salamat. See you next vlog. Read for speed.